Noong June 30, 1991, naganap ang isa sa pinakamalagim na krimen sa bansa, ang Vizconde Massacre. Ang mag-ina ni Lauro Vizconde na nooy nagtatrabaho bilang cook sa Amerika ay pinaslang sa loob ng kanilang tahanan sa BF Homes, Parañaque City. Ang ilaw ng tahanan na si Estrelita Vizconde, edad 49, ay nagtamo ng 13 mga saksak. Ang anak naman niya na si Maria Carmela, 19 years old, ay ginahasa muna bago pinatay, kung saan nagtamo siya ng 17 saksak. At ito yung nakakapanlumo sa lahat. Yung bunso nilang anak na si Anne-Marie Jennifer, 6 years old lang ay nagtamo ng 19 na mga saksak. Naging maugong na usapan ang nangyari tungkol dito sa pamilya at matapos nga manawagan ni Lauro Vizconde ng hustisya ay na-pressure ang ating mga kapulisan at investigador para maisara agad ang kaso. Matapos humigit kumulang ang 3 buwan, naglabas sila ng statements sa pagkakaroon ng leads or mga person of interest. Ayon sa mga otoridad, isang grupo ng akyat-bahay gang ang may gawa ng krimen. Nang matunto nila ang kinaroroonan ng bawat miyembro ng gang, inaresto nila ang 6 na kalalakihan. Umamin sila na sila daw ang pumaslang sa mag-iinang Estrelita at Jennifer at nanggahasa at pumatay kay Carmela. Matapos nga daw nito ay ninakaw nila ang mga pera at alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 140,000 pesos. At para maisara na nga ang kaso, ay ikinumpirma ng mga pulis na totoo daw ang sinasabi ng mga suspect dahil nakuha nila yung pera at yung mga alahas sa isang sanglaan. Pero ang mga kaanak at pamilya ng mga Vizconde ay may duda sa mga sinasabi ng mga pulis dahil ayon sa kanila ay mali-mali ang mga salaysay ng mga suspect. At para sa kanila ay inilabas lang daw ng kapulisan ito kunwari para maisara lamang ang kaso. Nagsalita sa amin, sabi gano'n, pinantay ko talaga namin yung mag-iina ninyo Saan nyo dinala? Doon po sa second floor ninyo. Sabi namin, second floor, bungalow lang yung bahay, walang second floor. Yung isa naman, sinabi namin, paano nangyari? Ang sagot sa amin, palabas na ho kami, hinabol ho kami ng aso. Dali, wala na kami aso So, yun yung, sabi namin talagang fall guy. Kagaya nga ng duda ng pamilya, kahit umami na ang mga suspect, ay binawi nilang lahat ito. Nagawa lang daw nila ito dahil pinilit at tinorture sila ng mga pulis para akuin ang pagpatay. At dahil nga dito, lahat ng kasong isinampas sa kanila ay ibinasura. After 2 years ay nakatanggap ng panibagong tip ang mga kapulisan. At ayon dito, ang mga salarin daw ay hindi basta mga ordinaryo magnanakaw or kung sino lang. Bagkus ang mga ito ay galing daw sa bigating kilalang pamilya at maaaring lulong sa droga noong mga panahon na yon kaya nagawa yung karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Vizconde. Pero puro hearsay at speculations lamang ang mga ito. Walang nakuhang solid na ebidensya kaya't sa loob ng 4 na taon ay nanatiling palaisipan ang krimen. Hanggang isang araw ay lumitaw ang witness na si Jessica Alfaro noong April 28, 1995. Muling gumulong ang paglilitis noong August 1995. Si Judge Amelita Tolentino ng Regional Trial Court ng Parañaque ang humawak ng tinaguriang Trial of the Century. Ayon kay Alfaro ay kilala raw niya ang mga suspect at naroon din daw siya sa lugar nang maganap ang krimen. Nadiin sa kaso si Hubert Webb, anak ng politiko, basketball player at aktor na si Freddie Webb. Kasama niya si Antonio Lejano II, anak ng aktres na si Pinky De Leon, Hospicio Fernandez na anak ng isang retired general, Michael Gatchalian at Miguel Rodriguez na anak ng mga sikat na abogado, Peter Estrada na anak ng isang mayamang negosyante at nobyo ni Jessica Alfaro, Joey Filart, di umanong anak ng isang retired police general, at Artemio Ventura na anak din ng isang negosyante.
Kinuwestiyon naman si Alfaro bakit ngayon lang siya lumabas at pinaabot pa talaga niya ng 4 na taon. With that, parang mabaing tama ako, nagkaroon ako ng takot eh. Actually, for how many years, nawala na ata ako ng konsensya eh. Because I found an outlet, which is settling drugs. Nakalimutan ko about yung, sabihin natin, bad nightmare. Because I was using drugs most of the time. Base sa kanyang salaysay, high daw sila sa crystal meth na mga panahon na yon. Matapos na magbigay ng kanyang sworn statement, ay idinitalya niya ang lahat na nangyari. Nag-umpisa daw ang lahat sa parking lot ng gabi ng June 30, 1991 na inutusan siya ni Hubert na pumunta sa bahay ng mga Visconde dahil gusto niyang makausap si Carmela. Ayon kay Jessica ay pumunta siya ng 3 beses sa bahay ng mga Visconde kasama ang kanyang noong nobyo na si Estrada. Nakita pa daw nila si Carmela na may inihatid na lalaki sa labas ng kanilang bahay nung pangalawang punta nito. Pagkatapos daw ay nakausap nila ito at nag-iwan din ng mensahe para kay Hubert na gusto daw niya na pumunta din ito sa bahay nila ng hating gabi. Iiwan daw niyang bukas ang pinto para makapasok ito. Sinabi din daw sa kanya ni Carmela na i-on and off lang yung headlight ng sasakyan nila para malaman na andun na sila. Nang makarating kay Hubert ang mensahe ni Carmela, narinig di umano ni Jessica ang sinabi ni Hubert Webb sa kasamahan nila na nasa sasakyan na maghahalinihinan daw sila sa panggagahasa dito pero kailangan ay siya ang mauna. Kagaya ng plano, pagkarating sa bahay ng mga Visconde, pumasok si Jessica sa loob. Sinundan siya ni Webb, Liano at Ventura. Ang iba daw ay naiwan sa sasakyan para mag-lookout. Si Carmela daw ay nag-iintay na sa kanila at nang makita niya si Webb, ay agad silang pumunta sa loob ng kanyang kwarto. Nung nasa kwarto na sina Webb at Carmela, lumabas daw si Jessica ng bahay para manigarilyo. Habang naninigarilyo daw siya, ay nakita niya mula sa bintana si Ventura na kumuha ng kutsilyo sa may kusina. At pagpasok daw niya ulit ng bahay, ay nadatnan niya na bukas at malakas ang volume ng telebisyon. Pagsilip daw niya sa kwarto, ay tumambad na sa kanya ang patay at dugoang mag-ina na si Estrelita at Jennifer. Nakita din daw niya si Webb habang nakapatong sa dalaga. Umiiyak daw ito at may busal ang bibig. Hindi lang yan ang pasabog niya. Ginulat din ni Jessica ang publiko nang sinabi niya na kasabwat din daw ang Parañaque Police na si Gerardo Biong na nag-utos na linisin ang crime scene. Nakumbinsi naman ni Jessica ang mga kaanak ng mga Visconde na totoo yung kanyang salaysay. Kaya't agad nasampahan ng kasong rape with homicide si Webb at ang 7 mga kaibigan nito. Ang korte ay nag-issue ng warrant of arrest sa 8, pero kusa namang sumbuko sina Webb, Lejano, Gatchalian, Fernandez, Estrada at Rodriguez. 2 sa kanila ay hindi naman nakita. Dinipensahan naman ng mga abogado ni Hubert na wala raw sa bansa ang kanilang kliyente nung mangyari ang krimen. Nagpakita sila ng mga dokumento bilang patunay na nagpunta sa Amerika si Hubert at wala siyang kinalaman sa pagpatay. Gumulong ang paglilitis hanggang noong January 6, 2000 ay pinatawan sina Webb, Estrada, Fernandez, Gatchalian, Lejano II at Rodriguez ng reclusion perpetua. Guilty beyond reasonable doubt of crime rape with homicide at pinagbabayad ng 3 milyong danyos kay Lauro Visconde. Si Phil Art at Ventura naman ay nananatiling nagtatago sa batas. Noong December 16, 2005 ay nagsumite yung kampo ni Hubert ng motion for reconsideration na ibinasura ng Court of Appeals.
Ito yung nakakagulat din sa mga pangyayari, no? Makalipas ang isang dekada, noong December 14, 2010, binaligtad ng Supreme Court ang naunang desisyon ng mga mababang hukuman. Pinawalang sala nila sina Webb, Lejano, Gatchalian, Fernandez, Estrada, Rodriguez at ang dating pulis na si Gerardo Biong. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, sila ay pinawalang sala for the failure of the prosecution to rule their guilt beyond reasonable doubt. In short, pinakawalan sila matapos ang halos 15 taong pagkakabilanggo. So ito na nga, after all of this, lahat ng kanilang time, efforts, energy, yung mga contributions ng mga opisyal, ng pulisya, saksi, taga-usig, abogado, yung hukom at maestrado, kasama ang mga volunteers against crime and corruptions, at ang mga milyong-milyong taga-suporta ng mga pinaslang at ginahasa na biktima. Ito ang nakuha natin sa huli. Wala. Nothing at all. At dahil nga dito ay labis na nasaktan at nabigo si Laura Visconde sa desisyon ng Korte Suprema. Aniya, nangyari na ang aking kinatatakutan. Wala na akong panawagan. Wala nang katarungan dito sa ating bansa. Hindi rin ako magkakaroon ng katahimikan nang hindi ko nakaiyahan at ng katarungan ang mahal ko sa buhay. Nais kong alamin sa ating galing justices na nag-acquit kay Webb. Tulungan po ako ninyo akong hanapin yung tunay na kriminal. At saka siguro po, saka nyo lang ako makubumise na wala pong nangyaring maganda dyan sa ating Korte Suprema. Sino po pa kaya ang maniniwala sa ating criminal justice system na lubang kinakatakutan ko? Yan po, taong bayan na po ang bahalang humusga sa inyo. Ito yung nakakalungkot pa. Umanaw si Laura Visconde noong February 13, 2016 sa edad na 77 na hindi niya nakamit ang hustisya para sa kanyang pamilya.